you will have. So, yung mga mahilig sa mag-try ng bagong style, you can do it tonight. Okay. Well, anyway, ang difference pala, yung 200 microorganisms sa puwet, lahat ay pathogenic microorganism. Ibig sabihin, yung E. coli na nandyan ay mabamaksik na bakterya. Mabamaksik na anthrax. Okay? Dito naman sa bibig, 350 microorganisms are friendly bacteria. Hindi agad kayo naniwala, no? So, 150 lamang ang medyo may pagka-virulente dito sa ating bibig, no? Lalong-lalo na kung kayo may bad breath, meron tooth decay, at kung ano pang tonsillitis na siya nagpo-produce ng bad odor from your mouth, na siyang nagpo-produce ng bad odor or halitosis kung tawagin namin. Okay? Now, ang tooth gel will destroy these 150 microorganisms in the mouth. Matitira yung 350 friendly bacteria. Now, I'll tell you a story para kayo maniwala talaga. Meron akong isang kaibigang pediatric heart surgeon, si Dr. Serafin De Leon from Nueva Ecija. Si Dr. De Leon ay isang espesyalista. Siya ang head ng pediatric cardiac surgery sa Loyola University sa Chicago. Lumipat na siya sa New Orleans, sa Tulane University, 2 years ago. Now, every year, he comes to the heart center. We do the most complicated na congenital heart diseases sa mga bata, mga blue babies, na baliktad yung heart, baliktad yung blood vessel, na medyo may kahirapan din gawin, kaya kumisang kailangan namin ng tulong niya. Now, noong October 2000, after my operation, nag-uusap kami habang nag-assist ako sa kanya. Sinabi niya na meron siyang talagang napakahirap na kondisyon, yung tinatawag naming singaw. Singaw, stomatitis, canker sore sa bibig. Na-try na niyan lahat. Pati mga Decodin, pati kung ano nung lozenges, tetracycline, tawas, crystals, inilagay na sa singaw, hindi gumagaling. It will take about 3 months for it to heal. Then after few weeks, babalik na naman. So meron siyang tinatawag naming immune deficiency syndrome na nagkukos ng breakdown ng lining ng bibig. So, sabi ko kako, ito yung tooth gel. Bigay ko na lamang sa iyo. Tinry niya habang nung Oktubre, nandito sa Pilipinas. Aba, after 2 days, nandito pa siya, sinabi niya sa akin, biglang natuyo. Kaya sabi niya, ano ito? Aloe vera. Yung aloe vera na yan, panahon pa ni Kristo, nandiyan na yan. Kung mababasa ninyo sa Biblia, yan ang iginamit kay Kristo nung siya'y mamatay. Meron dong portion na yan ang ipinunas kay Kristo. Yung aloe vera na yan. Bago siya inilibing. Sapagkat ang Ehipto ay disyerto. At ang aloe vera grows in desert. Hindi kailangan ng ulan, hindi kailangan ng tubig. Napakadaling alagaan itong aloe vera. So, in that regard, considering na it was still in the time of Jesus Christ, and that could have been the healing power of all ng mga tinatawag naming mga doktor-doktor albularyo ng panahon ni Kristo hanggang sa panahon ito. Because of aloe vera. Alam ba ninyo kung ano ang aloe vera? Yung halaman mismo, nakita naman ninyo sa mga pictures yun. Nung nandun kami sa Texas, nakita namin
doon sa mga lugar na disyerto, nagtatanim sila, mababaw lamang, tatanim yan, after 4 to 5 months, lumalaki yung mga dahon na yan. Yan dahon na yan, hinaharvest na, pinuputol, at dinadala nga doon sa kanilang parang harvesting nitong aloe vera to. Na pagka binalatan, ang nandun sa loob ay parang ang nata de coco, na very transparent pero malauhog. Merong music na nakano. Ang ginawa namin, pinakain kami. Nilagyan namin ng Kikkoman soy sauce, napakasarap. Pero, nang nasa Texas kami, napakainit ng panahon. So, nag-try sa amin yung isa, si Attorney Pomperada. Si Carlo. Inumpisahan niyang ipahit sa mukha. Yung mismong gelatinous material na yon, nasa loob, yung pinaka-pulp, no? But, lahat kami ang lamig. Pinahit namin, nawala yung init. Nung natuyo na, inano namin yung aming mukha, ang kinis-kinis. Wala talagang ano-ano. Natuyo na yung gel, ang kinis. Tapos, hindi namin inalis, no? Pagdating namin sa hotel, natulog kami. Bago matulog, naghilamos kami. Paghihilamos namin, ang kinis namin balat. So that's the reason why it is being used as a base for beauty products. Napakagandang ipunas at ipahit sa mukha. Kaya nga, yung Dr. Gibson sa Arizona, na siyang pinaggamitan ng aloe vera nung magkaroon ng Oklahoma bombing. Merong mga pasyente doon nagkaroon ng first degree and second degree burns. Talagang sunog. Ginamitan ng aloe vera. Imbis na ginagamitan namin ng, meron kami mga pinapahit sa mga burns. Yung mga nasusunog, yung sulfameracin, sulfadiazine, at kung ano pang mga lotion sa mga burns, ang ginagamit ngayon doon sa Arizona Burn Center ay itong aloe vera gel. Okay? Yung jelly. Itong, to. Hindi to. Yan, para malinaw. At napakaganda ng epekto. So, lalabas ngayon, may bagong produkto. Yung aloe vera, yung sunscreen para sa mga first degree burn. Para hindi masunog ang balat pagtapat niyo sa init ng araw. So, yan, nandiyan na. Nag-expand ang aloe products. Because of this thing that they see. Ngayon, yung aloe vera, meron diyan lignin at meron saponin, ano? Yung lignin, pag isinama mo sa mga cream na ito, may penetrating effect. Kaya pumapasok sa loob ng tissue. Kaya yung aloe heat lotion, meron ba ito? Ito, aloe heat lotion. Meron itong kasamang oil of wintergreen, mabango.